So welcome back to my YouTube channel at isang panibagong video na naman ang ating gagawin. And we will talk about the issue about the e-games. So, merong lumabas na interview or speech or video si John Vic Rimulya na regarding dun sa parang binanggit niya lang ata is Scorebox na ibaban niya. And may mga rumors na lumabas din sa Facebook wall ko and FYP sa TikTok na meron din mga games or list ng games na ibaban. Hindi ko na matandaan, pero naalala ko sa list is Candy Crush Mobile Legend, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, meron pang 8-Ball Pool and SimCity, parang ganun. Yun yung mga list ng games na ibaban nila. Meron ding Honor of Kings. So, plano nila iban. And against dun si Bam Aquino, which is si Senator Bam Aquino, dahil nga isa rin siya, nakakatuwa lang kasi may napanood akong news na or video sa YouTube na meron siyang sariling gaming setup sa kanyang opisina. PC setup na for gaming, meron siya sa opisina niya. Nakakatuwang tignan kasi at his age, naglalaro siya. And ang nakakalungkot lang dito kasi hindi ko alam kung rumors ba yun o totoo ba yung sinasabi nilang most probably baban yung mga violent games like yung GTA, PUBG, Call of Duty, Mobile Legends, Honor of Kings. Pero may nakakatawa doon yung Candy Crush, hindi ko alam bakit. Meron ba? Ano bang violent sa Candy Crush tsaka sa SimCity? So, tsaka sa 8-Ball Pool. Although, siguro, lang yun, memes lang yun, or trip-trip lang. Pero kahit ano man yun, hindi kasi ako pabor dun sa ibaban mo yung mga online games na kagaya niyan, mga mobile games. Kasi, way back nung high school pa lang ako, and during my college days na rin, kaya hindi rin siguro ako nakagraduate ng college dahil nga puro tayo laro. Hindi ko nga naisipan hindi ko naman naisipang mamarel sa eskwelahan kasi kaya lang naman nila naiisip yung ganyan dahil dahil doon sa nangyaring insidente na pamamarel sa Tacloban. Nakakalungkot lang kasi mas pinagtutuunan nila ng pansin yung mga ganyang bagay kesa magkaroon ng hustisya. Kasi alam nyo, wala naman sa paglalaro yan eh. Anak ko nga naglalaro ng Roblox, pero never naman siya sumunod sa mga inuutos dyan, sa yung mga task na inaano niya dun sa Roblox. Kasi nanay niya pa lang grabe magdisiplina. Ako naman kasi hindi ko rin naman mararanasan na disiplinahin ng yung anak ko dahil unang-una mas madalas ko pa siyang kausap sa video call kaysa sa personal dahil nga nasa abroad ako. And para pagtuunan nyo ng pansin dahil nga sinasabi na yung bata na namarel, yung 14 years old and yung 15, lalo na yung 14 years old na pamangkin yata siya ng pulis na namarel ng kapwa niya estudyante. Nakakalungkot talaga yun na parang sige pagtuunan natin para mabaling yung issue, natin yung
yung online games na yan, doon naman natuto maging marahas yung mga bata. No. According nga dun sa news sinasama yung bata sa firing range. Yung pamangkin ng police. And para sa akin, we will talk about the juvenile justice later part. Kasi hindi naman natuto yung bata sa hindi natuto pumatay ng tao yung bata dahil sa online games Siguro masyado nilang in-apply, pero to the point na ibagbabawal may mga ganyan. Hindi naman ako pabor na kasi ang daming pwedeng maging rason para pumatay ang isang bata 'Di ba? Para pumatay ang isang ganun, lalo na hindi rin naman kasi nung nakakwentuhan ko yung nanay ko, hindi naman daw sila binubuli, talagang sila ang bully. Mayabang daw talaga yung dalawang estudyante na yon. And siguro in terms naman dun sa kaso, bukod dun sa sabi tinanggal na raw sa serbisyo yung tiyahin, kasi negligence yun, paano nakuha yung baril, di ba? As far as I remember and as far as I heard, it's a service firearm yung gamit ng bata during that shooting incident. And bilang isang magulang, malalaman mo na dahil hindi nga sila pwede makulong dahil bata pa sila, 15 tsaka 14, madidismaya ka kasi parang wala yung sa juvenile nga, sabi ligtas ang 14 and 15. So para sa akin, sige, balik muna tayo sa e-games. Wag nyong ituon yung oras nyo diyan sa pag-aano ng e-games kung sa sila natututo maging madalas. Nasa disiplina ng magulang yan o nang nagbabantay sa mga bata. Diba? And kung nabubuli sila kagaya nung sinasabi nanaksak sa Cavite, nabubuli daw, stress, depress. Kung nabubuli, ba't hindi binigyan ng guidance ng mga teachers? Diba? So, nasa pag-aalaga yan ng school and nasa pag-aalaga ng magulang. Nasa disiplina ng magulang yan. Diba? And yung ganong kaso na i-elaborate natin, hatitong pag-uusapan natin kasi medyo mahaba-haba na may oras. Tanggalin na natin yung e-games do sa issue. Alamin natin ano bang pwedeng baguhin sa sistema natin. Kasi hindi ako pabor na ibaban mo yung mga laro. Hindi dahil naglalaro ako. Isa yan sa nagbibigay ng karangalan sa atin 'di ba? Kasi may esports na 'Di ba? Nagpupunta na ibang bansa, naging gold medalist na nga tayo 'Di ba? Ang Pilipinas naging gold medalist na sa Mobile Legends. 'Di ba? Yung C-Ball, yung Team C-Ball nga, 'di ba? So, bakit pagtutuunan ng pansin yan? Ba't di natin pagtuunan ng pansin kung ano nangyari sa gobyerno natin? Bakit walang karapat? Bakit hindi makukulong yung dalawang bata? As far as I remember, way back nung nasa City Hall pa ako, hindi ako nag-volunteer ako before sa Quezon City Rescue. And I was also a volunteer of Philippine Red Cross Quezon City Chapter. May mga tawag kami ng medical cases and mga trauma cases dyan sa City Hall, which is specifically sa Mulave, yung sinasabi nilang parang institusyon na nakukulong yung mga bata na may mga kaso. Parang ang pinakabata ata nakulong doon is 12. So, bakit hindi natin gawin yung ganon sa buong bansa? 'Di ba? Kasi bilang isang magulang, hindi na natin maibabalik yung nangyari. Isipin mo na lang yung batang humarang sa pinto. 'Di ba? Yung humarang sa pintuan na nabaril, namatay yun Tapos yung dalawang estudyante pa din na nabaril, namatay din. Wala na Alam mo yung mga pangarap nila
'Di ba? Wala na, apakabata pa nila para mamatay ng gano'n, and may mga pangarap sila sa buhay na tipong wala na silang magawa, eh. Hindi na nila maaabot yung pangarap nila, hindi kasi wala na, patay na sila, eh, nang walang kalaban-laban. Tapos yung kriminal, dahil nga bata, sige. And okay, e-games, o sige, nakapatay isang bata, 14 years old, hindi pa lang makukulong, eh. So, anong puwede kong gawin? Puwede pala ako umulit, eh. Puwede pala ako mamaril ulit. Puwede ulit ako pumatay. 'Di ba? Yung mindset nila nagiging kriminal na. Tas isisisi niyo sa ibang bagay. 'Di ba? So, ano nangyayari sa gobyerno natin? Senators, ba't di natin baguhin yung yung batas? 14 years old, 10 years old. Ngayon kasi gano'n na nangyayari. Bata, 12, 11, nakagawa na ng krimen. 10 years old, nakagawa na ng krimen. Dahil sa kahirapan ng buhay. 'Di ba? So, wag tayo masyadong pumokus doon sa e-games na yan, sa mga online games na yan, sa mga mobile games na yan, yung mga mararahas na mobile games na yan. Kasi kung may disiplina ka, kung ikaw isang magulang, may disiplina ka sa anak mo, kahit ano pa yung nakikita nila, o sige, tanggalin niyo yung mobile games. Eh, pinapanood naman. Tanggalin niyo yung social medias, tanggalin niyo yung YouTube, eh, pinapanood. Mga movies. Ganun pa rin, eh. 'Di ba? So, instead of pagtuunan natin ng pansin yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, kagaya ng sa e-games, sa mobile games, sa mga ganyan, yung mga mararahas na laro, baguhin muna natin yung sistema ng gobyerno natin. Yung age limit na pwede makulong, pwede disiplinahin, baguhin. Gawin natin 11, enough. Magtayo tayo ng isang kulungan para sa mga bata lang. 'Di ba? Hindi yung putang ina. Wala na, 'di ba? Tabon na yung ano nang nangyari sa flood control project issue. Natabunan na, 'di ba? Nagkaroon ng panibagong issue. Ngayon naman pamamaril. Oh. Yung Ateneo issue. Ano na? Putang ina, sabay-sabay, 'di ba? Pero walang nangyayari. Pamidya-midya pa tayo. Wala naman nangyayari sa buhay natin, eh. 'Di ba? Wala nangyayari sa bansa natin, eh. Kasi yung mga nagsasalita, wala ka rin kakwenta-kwenta. 'Di ba? Kahit tanggalin nyo, magkaroon ng limitasyon yung mga yung mga e-games. Sabihin na natin, sige, makakapaglaro ka na lang, may restriction. Eh, pwedeng dayain yan, eh. Nasa disiplina pa rin. 'Di ba? Doon naman sa imbis na pagtuunan nyo ng pansin niya sa e-games na yan, yung punyetang e-games na yan, pagtuunan nyo ng pansin, paano nyo ayusin yung juvenile justice na yan. Yung 14 years old, 15 years old, hindi pwede makulong. No. Siguro kahit anak ko yan, yung 14 years old na yan, nakapatay, pakukulong ko yan, eh. Hindi sa pambatang kulungan, pakukulong ko yan doon sa pamatanda. Para magtanda siya. Na ganito pala kahirap pag naging kriminal ka. Masakit man sa kalooban ko, pero may nagawang kasalanan yung anak ko, gagawin ko yun. Paparusahan ko siya. Kasi bilang isang magulang, masakit mamatayan ng anak. Lalo na't wala silang kalaban-laban. Mas gugustuhin ko pang mamatay anak ko sa sakit, eh. Huwag naman sana. Kesa yung malaman mo na baril, na hindi ka man lang makapalag, tapos mababaltaan mo hindi makukulong yung dalawang bata. Asan ang hustisya?
Di ba? So, sana maging maayos yung gobyerno natin. Instead of pag-usapan lagi ang e-games, pag-usapan natin paano ayusin yung batas. Hindi yung mga kung ano-ano na lang pag-uusapan natin sa hearing, sa mga aksayado lang ng pera yan eh. 'Di ba? Gumagastos tayo diyan eh. Oh, imposible hindi ka gumagastos sa pagkain diyan. Na ilang oras ng hearing, hindi kakain yung mga yan. Yung tubig na iniinom nila, hindi ba binibilihan? Saan ba nanggagaling ang panggastos diyan? Don't tell me sa budget ng gobyerno. Saan ba nanggagaling ang budget ng gobyerno? Siyempre, yung binabayaran tax ng mga tao. Di ba? So, instead of we focus ourselves do sa issue ng e-games, yung mga mararaas na laro, we focus ourselves kung paano natin babaguhin yung batas na ganyan. Bakit hindi pwede makulong yung mga ganyang kabata, ganyang edad? Kaya mindset nila pamatandaan eh. Patayin mo yung kapwa mo estudyante nung walang kalaban-laban. Tapos dun sa tsahin, sasabihin, hindi siya aware na bawal pala ang bata sa firing range. Come on. Well, anyway, siguro yung ibang matitinding issue pag-uusapan na lang natin sa next vlog natin kasi medyo mahaba na, 16 minutes na. So, ayun lang. I hope sino man makapanood nito, matuwa ka man o hindi, wala na akong pakialam. Pero yun ang nararamdaman ko, lalo na ngayon, nararamdaman ko na kaba na. Dahil hindi mo alam, makauwi pa ba yung anak ko galing school. So, maraming salamat sa mga makapanood nito. Don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin. And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. See you on my next vlog. Bye.